Jessica's POV. Adam came from a wealthy family. Alam niya na ngayon kung gaano kayaman ang angka nito. At sigurado din siyang isa to sa mga namamahala ng kumpanya ng mga to na nangunguna hindi lang sa loob kundi pati na rin sa labas ng bansa. But it made her wonder why he was here. Dahan-dahan siyang lumayo rito nang bitawan itong mukha niya. Pinanayuan siya ng lalamunan at hindi malaman kung saan niya ba dapat ibaling ang kanyang paningin. He was standing in front of her and just like her, Adam was surprised too. She did not want to look at him, but in the end she had no choice but to meet his gaze. Gwapo na si Adam noon pero OMG, lalo siyang gumapo ngayon. Tumangkad din to na halos hanggang balikat na lang siya ng lalaki. Ang kulay asul nitong mga mata na may ahalin tulad sa payapang karagatan, seryosong nakatutok sa kanya, diretso. Di ka babakasan ng pagkagulat. Wala na ang pagtataka at salat sa emosyon habang maring nakatitig sa kanya. Tulad niya, pinapasadahan din siya ng tingin ni Adam. Bumaba rin ang paningin nito sa kanyang katawan. Mula sa suot niyang itim na neckband o choker, sa itim niya ring hoodie hanggang sa ripped skinny jean na hapit sa kanya. Pero wala pa rin tong reaksyon. Hindi man lang yata doon nasiyahan sa kabuuan niya. At kahit na yata G na G siya sa kanyang sarili, wala itong pakialam. But she cares. Kahit gaano pa to kagwapo ngayon. Kahit na napakabango nito sa kabila ng pawis ito sa noo at leeg. Kahit na mukha pa rin tong fresh matapos silang maglumpuhang dalawa. At kahit sinasampal na siya na matikas at perpektong abs nito na nakalitaw na lulatong suot na pang itaas, wala rin siyang pakialam. She did not even wish to see Adam ever again. Na magtamang kanilang paningin, kumunot ang noon niya. Peste, ito pang may ganang taasan siya ng kilay na para bang siya pang may kasalanan. Though kasalanan na nga naman ang pagpasok niya sa dati nilang bahay nang walang paalam, pero nung karapatan nitong taasan siya ng kilay. Caretaker ba to rito? O baka naman, why are you here? What are you doing here? Seryoso at sunod-sunod niyang tanong kay Adam. Excuse me? Napangisi ang lalaki. I should be the one to ask you that. Why are you here and what are you doing here in my house? He asked with a stern face. What the? Bahay niya? Siya nakabili ng bahay namin. Nagtataka at piping tanong niya sa loob-loob niya. Akbang tatanungin niya ito mula sa kung saan nang tumunog ang telepono. Lumapit ron at walang pakialam na iniwan siya upang sagutin ang tawag. Nagkaroon siya ng pagkakataon upang ilibot ang kanyang paningin sa loob ng kabahayan. Ngayon niya lang din napansin na may materyales sa lapag at medyo magulo ang bahay. Halatang pinagagawa ito pero bakit? Para saan? Nang muli siyang mapatingin kay Adam, nakatingin din pala to sa kanya. Narinig niyang sinabi nitong okay sa kausap nito bago nito binaba ang telepono. Muli rin tong lumapit sa kanya at saka walang emosyon na tinitigan siya. What? Di nakatiis niyang tanong. Sorry but you have to go now. Wala pa rin emosyon nitong sambit. Labas pa nga yata sa ilong nitong salitang sorry. I need to talk. Maybe next time. Agap nito sa kanya at saka ngumisi. Darating kasi ang fiancé ko ngayong gabi, kaya naman makakaalis ka na. Nanlalaki ang mga mata niya at saka umawang ang labi niya sa pagkabigla. It took her a while before she gets over about what he had told her. You have a fiancé? She asked. Adam also took a while before he answered her question, but when he answered it, she got stunned. Yes, I have. He smirked. Anong tingin mo? Ikaw lang nag-iisang babae sa mundo? A small smile escaped on his lips. Kumulo yata ang dugo niya at tumaas ang BP niya nang dahil sa sinabi nito. Mas lalo pa siyang bisit na taasan ulit siya nito ng kilay at pinag-cross ito ang mga braso sa dibdib nito. She breathes in and out before she turns around, pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagkislap ng mga mata ni Adam at ang sinusupi nitong ngiti sa mapupula nitong labi. Sa kabilang banda, para saan ang ngiti niyang yon? 2 araw na nakakalipas simula ng gabing yon, pero hanggang ngayon pala isipan pa rin kay Jessica ang tila nakakalokong ngiti ni Adam sa kanya nung gabing yon. Wala rin siyang choice kundi ang umuwi ng San Antonio ng gabing yon dahil wala naman siyang uuwian. Balak niya sanang makitulog kila Francis, kaya lang lasing ang pesta niyang kaibigan. Baka mamaya matempt ang kalbo sa karisma niya. Napurnada rin ang plano niyang pakiusapan ang nakabili sana ng dati nilang tirahan. Lalo na't ang humorless at heartless na si Adam Gafford pala ang nakabili noon. Jessica dear. Sunod-sunod nakatok sa pinto ang bahagyang nagpagising sa kanya. Kaninya pa rin nauulinigan ang pagtawag ng mama niya sa kanyang pangalan mula sa labas. Pero tinatamad pa siyang tumayo, inaantok pa siya at wala pa siya sa tamang huwisyo.
Kakatwa na noon hirap na hirap siyang matulog. Ultimo pagpikit ng mata halos hindi niya na magawa. Kailangan niya pang uminom ng sleeping pills para lang makatulog. Pero ngayon, simula nang umuwi siya sa Pilipinas, mabilis siyang dalawin ng antok. Nakapagpahinga na siya na maayos. Tila lahat ng pagod at puyat na naipon niya sa loob ng 6 na taon, ngayon lang niya na-overcome. Ngayon lang niya naramdaman ang tunay na pahinga. Jessica! Gising na ako. Balik sigaw niya ngunit di pa rin tumatayo. Tumihaya siya sa kama at muling pumikit. Ilang minuto pang kailangan niya bago tuluyang tumayo. Ganoon naman kasi siya kahit noon pa. Hanggat di pa sumasanib ang tuluyan ang diwa niya sa katawang lupa niya, hindi pa siya tumatayo. Magkaubusan na pero matutulog pa rin siya. At, kaya nga lumabas ka na dyan. May bisita ka. Muling sigaw ng mama niya. Kumunot naman ang noon niya dahil kay aga-aga may bisita na siya. At sino ba ang bisita niya? Na magsingkin sa isip niyang sinabi ng mama niya, saka pa lang siya mabilis na bumalikwas at bumangon. Tinatamad man kagad siyang nagtungo sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Tinali niya lang pataas ang lampas kilikili niyang buhok, tsaka inabot ang tuwala upang pamunas bago lumabas. Walang pakialam na kinalkal niya ang kanyang maleta at doon kumuha ng ternong pajama na kulay pink. Kumuha na lang din siya ng pink na choker at 2 pink na wristband. Habang maingat sinusuot niyang damit, napatingin siya sa life-size mirror sa gilid. Mabait siyang napangiti na mapasadahan niya ang replika ng kanyang katawan sa salamin. Kung dati hindi siya nahihiya, kahit pa pati itaas ng hita niya ay nakantad na, ngayon hindi niya na yun magawa. Kahit siya hindi niya na kayang tingnan na matagal ang katawan niya sa salamin. Hindi niya na kayang hawakan at hindi niya na kayang makita o ipakita sa iba. Bumilis ang pintig ng puso niya at lumakas ang kabog noon. Tila nanuyuri ng lalamunan niya at di gaano makahinga. Bago pa magdilim ang kanyang paningin, tumalikod na siya. Hinamig ang kanyang sarili, pumikit ng mariin, tsaka huminga ng malalim bago nagbihis ng mabilis. Kinuha niya rin ang itim na kulay pouch at kumuha rin ng gamot pampakalma, tsaka agad ininom. Jessica, what took you so long? Sunod-sunod nakatok na naman ang umagaw ng atensyon niya at ang boses ng mama niya na tila nagpapanik na sa labas ng silid. Kanina pa naghihintay ang bisita mo. Ito na, ma. Nanginginig pa. Eksahirada niyang sagot. Sino ba kasing pesting bisita niya? May mapapala ba siya dito? Tsaka anong oras na ba? Kinuha niya ang cellphone niya at agad tinignan ang oras doon. Ganoon na lang din ang panlalaki ng mata niya na makitang 3:00 na pala ng hapon. OMG, gaano siya katagal na tulog? Agad niyang binuksan ang pinto at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Naririnig niya ang Tito Roger niya na may kausap sa sala, kaya naman doon sa dumiretso. Habang ang mama niya naman nagtungo na sa kusina. Ngunit bago pa siya makarating doon, nabangga siya ni Simang na mukhang naengkanto. Lutang na lutang ang dalaga at parang walang nakikita. Simang? Tinapik niya ang pisngi nito. Hoy, okay ka lang? Sabihin mo lang kung kailan ka naming dalhin sa mental. Ate, ang gwapo ng bisita mo. Wala pa rin sa sariling sagot nito. Ate, pakilala mo ako ha. Single naman ako at ready to marry. Pagsubok lang yan, Simang. Sana malampasan mo. Asik niya rito at saka ito nilampasan. Pagkarating niya sa sala, tumambad sa kanya ang Tito Roger niya, nakaupo sa pang-isahang sofa. At sa tapat naman ito ay nakangiti at fresh na si Francis? Bulong niya sa kanyang sarili. Ano naman kaya ang ginagawa ng lalaking to sa kanila? Ayan na pala siya. Anang mama niya na may ngiti sa labi. Ngunit ang ngiti nito ay biglang nawala at napalitan ng pagtataka. Nakatingin ang tatlo sa kanya na para bang nakakita ng mga ito ng isang Diyosa. Huwag niyo akong titigan na para bang gandang-ganda kayo sa akin, kahit na halatang halata naman. Aniya at saka umirap sa mga ito. Siniksik niya ang kanyang sarili sa tabi ni Francis. Nakaupo rin to sa pang-isahang sofa kaya naman nagmukha silang sardinas na dalawa. Jessica, my dear, alam ko conservative ka anak pero ba't kanya ng ayos mo? Nagtatakang tanong ng mama niya na hindi niya naman pinansin. Bumaling siya kay Francis. Nakunot doon din nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Ang bilis mo naman yata kung mamiss. Tudyo niya rito na marahas na siyang tinutulak papalayo. Ang lawak ng sana niyo, Jessica. Pero dito ka pa sa tabi ko sumiksik? Ines itong sabi. Hindi man lang sinagot ang tanong niya. Pasalamat ka nga tinatabihan pa kita kahit ang baho-baho mo. Hoy, kagigising mo lang pero nagsisinungaling ka na kaagad? Kids, that's enough. Saway sa kanila ng mama niya.
Inila na rin ng mama niya ang asawa nito upang iwan na muna silang dalawa ni Kalbo sa sala. Padadalan ko na lang kayo ng merienda kay Simang. Wag na po kayo mag-abala, tita. Iramin ko na rin po muna si Jess. May importante lang po kaming pag-uusapan. Pagpapaalam naman ni Francis na tinunguan na lang ng mama niya. Matagal na rin kasi nitong kilala si Francis, kahit na nga ba ilang beses lang nakita ang mga ito. Magaan ang loob ng mama niya rito dahil natural na mabait naman talaga si Francis. Idagdag pa ang charm power nito na bentang-benta sa lahat at ang chika ability nito na marami niyang na-scam. Na mapagsolo sila ng kaibigan na wala ang pilyong ngiti nito sa labi at napalitan ng kaseryosohan ng mga mata. Ngayon niya na lang ulit nakita ang ganong itsura ni Francis kaya naman nagtaka siya. May problema ba? Nag-aalalang tanong niya. Seryoso tong tumitig sa kanya na para bang binabasa nitong nasa isip niya. Hindi tuloy siya mapakalit, unti-unti na rin siyang kinakabahan. Naalala mo pa ba yung illegal na subastahan na naganap sa Sicily noon? Mahina ngunit seryosong tanong nito. Bakit? Magkakaroon ng illegal na subastahan sa Baguio. Madaming dadalo doon na malalaking tao kasama na rin ang ilan sa mga gobyerno. Tumikimto at saka nagpakawala ng marahas na paghinga. According to my source, pinakatitigan siya nito. May ibibid ang black market na isang transporter. Nanlalamig ang kamay niya dahil sa kanyang narinig. Sa pagkakaalam niya, 3 silang transporter, pero pumanaw ang isa na nagkaroon ng buy-bust operation sa dinaungan ng barkong sinasaka nila. Habang isa naman na iwan sa Sicily at hawak pa rin ng mga sindikatong kumuha sa kanila. Kung may isusubastang transporter na magaganap sa illegal na subastahan sa Baguio, siya yun. Pero paano nalaman ni Francis? Sino nagsabi rito? Ikaw na lang ang natitirang transporter, Jessica. May alam ka ba sa magaganap na subastahan na yon sa sunod na linggo? Seryosong tanong sa kanya ng kaibigan. Sinalubong niya ang mga titig nito. Kahit na pinanlalamigan siya ng palad at kahit na nga ba unti-unti nang humihina ang kanyang pandinig, nakuha niya pa rin ngumiti na matamis kay Francis. Alam niya may ideya na ito at alam niya kung anong pinupunto ni Francis sa kanya. Huhulihin mo ba ako kung sasabihin ko sa'yong oo? Baliwala niyang tanong bago unti-unti nawala ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Siya nga ang transporter na kasama sa illegal na subastahan. Tulad ni Francis, meron din siyang source sa mga underground business ng mga sindikato. May listahan siya ng mga assassins sa loob at labas ng bansa. Alam niya mga pangalan at alias ng 7 bosses at higit sa lahat, may impormasyon na siyang nakalap tungkol sa Mafia King na matagal niya nang hinahanap. Sa nakalipas na taon, may isang tumutulong sa kanya na nagbibigay ng lahat ng impormasyon na kailangan niya. Kahit di niya gusto at kahit na ilang beses pa siyang magpapalit-palit ng numero, nahahanap siya ng taong yon. And yes, she learns not to trust others except herself. But the one thing who's giving her the information and details that she needs can be an exemption. Hindi niya to kilala at hindi pa rin nakikita. Hindi rin siya sigurado kung kakampi ba ito o kaaway. Ganon pa man palihim siya nitong tinutulungan. Kung ano man motibo nito hindi niya alam. Ngunit sa ngayon, hahayaan niya na muna tong laruin siya nito hanggang sa maisip itong ito pala ang pinaglalaroan niya. What the? Jess! Bulalas ni Francis. Hindi ako papayag. May misyon ako sa magaganap na illegal na subastahan. Hindi ka pwedeng tumuloy doon dahil mapapahama ka. Don't worry, Francis. I can handle myself well. Not this time. Agap nito habang nagtatagis ang panga na nakatitig sa kanya. Kilala kita, Jessica. Alam kong gagawa ka ng paraan makasali lang sa bidding. O kaya naman ikaw mismo ang ipabid. For what? Of course, to take your revenge. But please not this time. Masyado mapanganib kung naroon ka. Then do me a favor. She smiled. Alam niya nang mangyayari ang bagay na to at ito ang isa sa pinakahintay niya. What is it? Sumilay ang pinong ngiti sa kanyang labi bago maraming tumitig kay Francis. Let the Mafia King win the bid. Adam's POV. Until now, Adam cannot believe that for the past 6 long years, he saw her again. And yes, he admits that Jessica still looks beautiful at kakit-akit. She can still make his heart beat faster. He still drowns in her natural scent. She is still his favorite. Oh my, I want to see her again, he whispered. 2 araw na nakalipas simula nang muli sila magkita ni Jessica sa hindi inaasahang pagkakataon. At hanggang ngayon hindi pa rin pinatatahimik ng dalagang isip niya. Nag-overnight at overday na nga yata ang utak niya kaiisip dito. Kahit anong gawin niya at saan siya magpunta, para nakikita pa rin niya ang mukha nito.
Kapag nga narito siya sa mall, si Jessica pa rin laman ang isip niya. Naman, kailan ba mapapagod ang pesting utak niya kaiisip sa dalaga? He tried his hardest to keep calm and cool composure that night when she entered his house unexpectedly. But deep inside, his heart was beating rapidly. Wala pa ring nagbago kung paano mabilis tumitibok ang puso niya noon sa tuwing nakikita at malapit si Jessica sa kanya. Ganon pa rin nakakaramdam siya makalipas ang halos 6 na taong nawala ito. And yes, he admits that until now, siya pa rin talaga. He tricked her a little because he wanted to confirm something. Kaya naman ang tumawag ang kapatid niyang si Alexander na dadaan to ng Santa Maria ng gabing yon. Nagkaroon siya ng alibi? Pinaniwala niyang darating ang fiancé niya ng gabing yon kaya't pinaalis niya na ito kahit labag sa loob niya. And he succeeded. He saw how Jessica got stunned and surprised about what he told her. He saw a glimpse of sadness in her eyes before they became wild. Masama siyang malaman kahit papaano ay apektado rin pala ito sa kanya, na kahit papaano may natira pa. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki o kalit na chance, pero sapat na yun ngayon upang magkaroon siya ng pag-asa na baka po pwede pang magkaroon ulit ng sila. He knew that she was mad and she might not want to forgive him, but this time he will never give up. Even if she would tell him to get lost, back off, or push him again and again, he would still stay. A small smile escaped on his lips when he remembered Jessica's flustered face and asked him if he has a fiancé. Sinikap niyang maging kalmado at malamig ang pakikitungo sa dalaga. Ngunit nang tumalikod na siya at aalis na sana ulit, pinakawalan niya ang ngiting tinatago niya sa buong oras. Sobrang saya niya. Sobrang saya na nag-cruise muli ang landas nila. Oh my! I will take the never give up proverb to the next level just to prove her na hindi ako susuko sa kanya. He sighs but smiles eventually when a perfect image of Jessica's beautiful face appeared in his mind. This time he would not love her from afar. He would take anything that he can. Hindi naman siguro masama yun, lalo na't hanggang ngayon asawa niya pa rin to. Kasal sila at mananatiling kasal sa habang panahon. Naiiling na sininghalan niya ang kanyang sarili dahil sa lalim at layo na narating ng kanyang pag-iisip. Sinipat niya rin ang relo niya at naiinip na tinignan si Vera sa loob ng jewelry shop. Vera Santiago Gafford was his younger brother's wife. Nagpasama to sa kanya sa mall para bumili ng regalo para kay Alexander na may kaarawan ngayon. Pero hindi niya inaasahang napakatagal palang mag-shopping ng mga babae. Halos nalibot nila ang buong mall bago to makahanap ng gusto nitong iregalo para sa kapatid niya. A woman! Ilang oras bang kailangan nila para pumili ng pangregalo? Nagpakawala siya ng mahabang pasensya. Babalik na sana siya sa jewelry shop upang yayain na umuwi si Vera na makita niyang pamilyar na bulto ng babaeng kakalis lang sa elevator. Nakayoko ito, tila may hinahanap sa bag nito. He stays still and calm himself. Lalo na magangat ng mukha ang babae at mahagip nito ang kanyang paningin. His blue eyes met her different colored eyes. Kagad kumunot ang kilid ng babae habang mariing nakatingin sa kanya. Hindi niya na rin naiwasan na pasadahan to ng tingin mula sa natural na mapupula nitong labi, sa suot nitong itim na choker sa leeg. Sa hapit itong itim na bodycon dress, pababa sa kulay itim din ito na wide bangles sa magkabilaang kamay, at pababa rin sa itim din itong sandals. Her outfit screams fashion to the highest level. She looks so beautiful. Huwag mong masyadong ipahalata na gandang-ganda sa akin, kahit totoo naman. Singhal nito sa kanya at huminto ito sa harapan niya. Pinilit niyang maging kalmado kahit na nga ba dinadaga na ang puso niya. Mula noon hanggang ngayon, prangka pa rin to at di pa rin pumapalya na pangitiin siya sa mga simpleng banat nito sa kanya. Ganon pa man, hindi dapat malaman nito na malaki pa rin ang epekto nito sa kanya. Ngumisi siya. Who told you that I was enchanted by your... Wag mo kong simulan, Adam. Wala ako sa mood. Agap dito sa sasabihin niya. Napabuntong hininga siya at seryosong tinitigan ang dalaga. Saka ito tinanong, "What are you doing here?" Ay, wow! Hindi ako na-inform na pati ang mall pagmamayari mo na rin? What the? Why is she talking like that? Ba't parang lagi itong nangaamok ng away? Parang laging galit na galit sa kanya? Jessica, hindi niya na natapos pa ang kanyang sasabihin nang bigla nitong takpan ang bibig niya. Amoy na amoy niya tuloy ang natural nitong bango na nagpapawala sa kanya sa katinoan. Alam mo?
Ayaw na sana kitang makausap at makita pa kahit kailan. Pero dahil mukhang totoo naman ang sinasabi nila na malit ng mundo at di maiwasan magkita tayo, fine. Bariin tong pumikit dahilan upang mapangiti siya na she's still the same Jessica that he always loves. Gusto ko bilhin ulit ang dati naming bahay at lupa sa'yo. Name your price, Mr. Gafford. Sa ayaw at sa gusto mo, bibilhin ko yun sa'yo hanggang pumayag ka. Malapit na niyang mahagkan ang palad niya, but immediately removed her hand that covers his mouth. Paano kung ayoko? Pangasar niya rito sa seryosong paraan. Di na nito kailangan pang bilhin sa kanya ang dating bahay ng mga to. Pwede niyang ibigay yon kay Jessica. Mabilis pa sa 4, pero hindi pa sa ngayon. He wants to confirm something first. They can live under the same roof anyway. Asawa niya naman to at pansin pa rin nila. Kasal pa rin sila kung di naman ito naaalala. Kung saktan kaya kita ngayon. Napangisi siya. Mabilis pa rin talagang uminit ang dugo nito. Seems like old habits die hard. Hindi pa ba sapat ang pananakit mo sa akin noon? Balik tanong niya. At di pa rin ba sapat ang pananakit mo sa akin ng gabing nag-trespassing ka sa bahay ko? Giit niya pa. Akmang sasagot pa sana si Jessica nang bumukas ang pinto ng jewelry shop at mula sa likuran niya yumakap si Vera sa bewang niya. What the? Let's go, honey. Nalingat lang ako saglit nang bababae ka na. Aniya at saka tinaasan ng kilay bago bumaling sa gawin ni Jessica. Huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi nito, dear. 3 na ang anak namin. What the? Let's go. Di niya natapos pang inis. Nais niyang sabihin na kagad siyang hilahin ni Vera papaalis sa lugar na yon. Ngunit bago sila sumakay sa elevator, muli niyang tinignan si Jessica na hanggang ngayon nakatayo pa rin sa labas ng jewelry shop. Nakita niya kung paano to umiling habang nakahawak sa sentido at bago tuloy ang sumarang elevator, humarap pa si Jessica sa kanila. Kitang-kita niyang pagsili ng mapait ng ngiti sa mapupula nitong labi na kabaligtaran naman ng matalimit ng mga mata na mariing nakatitig sa kanya. Gusto niya sanang bumalik sa tabi nito. Gusto niyang magpaliwanag at sabihin dito na hindi totoo ang mga sinabi ni Vera. Gusto niya itong yakapin at ipadama rito na mula noon hanggang ngayon, ito lang nag-iisang babaeng pumukaw sa puso niya. But he didn't. He did not have a chance to go back and explain his side, especially when Vera tapped his shoulder and whispered in his ears just to tease him. Yet, she was right. Duwag. Jessica's POV. Ang lalaking nun. Anong karapatan ng bugok na Adam na yun para magsinungaling sa kanya? Anong karapatan nito para paulit-ulit saktan siya? 3 na palang anak ng 1,100 bugok, tapos may gana magtanong sa kanya kung di pa ba sapat ang sakit na ginawa niya rito noon? Peste. Hindi. Unlimited na sakit ang pinaranas niya sa akin kaya naman inaandi ko na rin ang sarili ko para saktan siyang peste siya. Nagtatag isang ngiping sambit niya. But the question is, kaya niya ba? Kaya niya bang saktan ng lalaking walang ibang ginawa kundi piliin siya ng paulit-ulit noon? Ang lalaking di nagsasawang sabihin sa kanya kung gaano siya kahalaga at kung gaano siya nito kamahal? Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa mabilis na pagtahip na yon. Unti-unti ring naninikip at nahihirapan na rin siyang huminga. Kailangan niyang kumalma bago pa siya makapaslang ng kung sino mang lalapit sa kanya. Tunay ngayong hangganan ng lahat dahil kahit gaano pa siya kamahal ni Adam noon, dumating rin sa puntong naubos to at walang ibang choice kundi huminto. He was too perfect, surreal, and she's not. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, tsaka tumalikod na. Nakita niya pa ang dalawa na nasa loob ng elevator kung saan siya lumabas kanina. Kusang sumilay ang mapait ng ngiti sa kanyang mga labi habang maring nakatitig kay Adam. Alam niyang marami siya naging atraso nitong panahong marapok pa sila pareho. Pero hindi naman yung dahilan para paulit-ulit siyang masaktan dahil sa maharot na Adam Gafford na yon. Nang tuluyang magsara ang elevator at mawala sa paningin niya ang dalawa, ay muli niyang kinalkal ang pesting bag niya. Kung bakit naman kasi ngayon pa nalobat ang cellphone niya at di niya makita ang powerbank na kanina niya pa hinahanap. At sa paghahanap niya ng powerbank, ang lalaking ayaw niya na sanang makita pa ang nahanap niya. OMG, pag minamalas ka nga naman talaga. Aba Lord, nakakalimutan mo yatang anak mo rin ako. Ilang taon nang lumipas pero eto, patuloy pa rin ang kabalasang nagaganap sa buhay ko. Kotang-kota na ako, baka naman pwedeng time first muna. Ines niya pang bulong sa kanyang sarili. Noong di niya talaga makita ang powerbank, nagpunta na lang siya ng mini store na pwedeng mag-charge. Nagbayad ng 20 pesos at nag-charge ng 20 minuto. Kailangan niyang mabasa ang text sa kanya ni Unknown. Yup,
She named that mysterious unknown number that keeps on testing her and giving her the information she needed as unknown. Kailangan niyang sapat na impormasyon para sa nilalapit na illegal na subastahan sa Baguio. At ang lahat ng impormasyon na yun yung makukuha niya sa isang tao lang, kay unknown. Nang bumukas ang cellphone niya, kagad niyang binasa ang mensaheng natanggap niya kanina. 5-star Shangri-La Hotel, Baguio. Iyon ang unang mensaheng natanggap at binasa niya. Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si Francis nang sabihin sa kanya nito na mayroong magaganap na illegal na subastahan sa nasabing lugar. One of the 7 bosses and also the Mafia King will bid for a big amount of money. They need a transporter for their illegal transactions, and that transporter should be you. Bahagya siya nakadama ng panlalamig ng katawan. Kinakabahan siya sa iba pa niyang mababasa pero kailangan. Binuksan niya ang isa at binasa yon sa kanyang isipan. If the Mafia King wins the bid, that was your chance to complete your mansion. At ang mansyon na yon ay ang tapusin ang Mafia King. Nagpakawala siya ng marahas na paghinga, saka binasa ang pinakahuling mensahe na natanggap niya. I will be there too, watching you from afar. You can't see me but I can see you. Anyway, good luck. Jessica? Tulala siya pagkabasa niya ng huling mensahe. Mula niya na ulit inulit yon at ganun pa rin ang lakas ng kabog ng puso niya. Because that unknown, who keeps on giving her the information she needs to know her name. Hindi niya alam at wala siyang natatandaan na sinabi niya rito ang pangalan niya. Never din siyang nag-reply sa lahat ng mensahe at emails nito sa kanya. Pero paano nito nalaman ang pangalan niya? And one more thing, her abductors named her Purple. Kilala siya bilang Purple na isa sa pinakakilalang transporter sa Sicily noon. Kaya naman paraisipan sa kanya ngayon kung paanong nalaman ni Unknown ang pangalan niya. Lalong tumindi ang panlalamig ng kanyang katawan. Kasabay ng pamamawis ng kanyang mga palad. She was about to get her medicine in her bag when someone talked behind her. Confirmed. Purple is in our hands now. Akmang tatayo na siya ngunit nadama niya. May tumusok sa likod niya. Dahilan upang unti-unti siyang panlabuan ng paningin. No. Please someone. Help! Hindi niya na rin natapos pang paghingi ng tulong. Bukod kasi sa mahina na ang pagsasalita niya, sobrang bigat na rin ang mga mata niya. Pakiramdam niya hinihila siya at nais ng matulog. Nangyari na rin ang ganon sa kanya, ang patutulugin. Pagkatapos magigising sa isang silid na puro makina at kemikal habang may mga taong nakadungo sa kanya. Nangyari yon 6 na taon nang nakakalipas, pero hanggang ngayon tila isang malaking bangungot pa rin sa kanya. Ayaw niya man at natatakot isipin, pero mukhang mauulit na naman ang pangyayaring yon na kinatatakutan niya. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang sandali na tila lutang at wala sa tamang katinoan, nagising na lang sa Jessica na nasa loob ng isang all-black cargo van, katabi ang 2 lalaki na naka-all-white suit. May suot din ng mga to na mask na puti, hairnet at salamin sa mata. Hindi siya sigurado kung mga lalaking kasama niya rin ngayon ang kumuha sa kanya dati o hindi. Tulad ng dati, nakaposa sa mga kamay niya at may duct tape sa bibig. Ang pinagkaiba lang wala siya sa isang silid at wala ring kemikal. Palihim niyang sinusuri ang 3 lalaki na bagamat tahimik na nakaupo at nagmamaneho halata namang alerto. Wala rin siyang nakakitang armas o kahit na patalim na hawak ang mga ito. Seryoso at diretso lang ang tingin na para bang walang pakialam ang mga ito kung magising man siya o hindi. Nang lumingon sa kanya ang mga ito. Ang 3 lalaki. Ang isang lalaki ay bahagya niyang nahagip ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi siya sigurado kung tama bang emosyon na yon na nakita niya sa mga mata nito o hindi. Kaagad din tong nag-iwas ng tingin sa kanya bago sumipat sa suot nitong relo. Ang isang lalaki naman tahimik lang sa tabi niya, tila nakikiramdam. Hindi rin siya sinusulyapan at pinapansin, pero ang isa parang may kakaiba. Pakiramdam niya may bumabagabag sa isang lalaki na malapit sa pinto. Muli pa tong sumalyap sa kanya at muli niyang nakita ang pag-aalala sa mga mata nito. He seems familiar. Pinakatitigan niya ang lalaki at sinuri ito ng palihim. Hindi niya alam kung anong suot itong damit sa loob ng all-white nitong suit. Ang mask naman ito halos sa tatakpan ng kalahati ng mukha nito. Tayong mga mata lang ito ang makikita dahil maging ang noo at buong ulo nito ay nakatago sa putiring hairnet. Bumaba pa ang paningin niya sa leg nitong nakalitaw ng bahagya at sa tenga nito.
Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang mapansin niya ang pamilyar na silver earring na suot ng lalaki. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sinariwa sa kanyang isip ang imahe ng isang lalaking kilalang kilala niya. Ang kilos nito, bawat anggulo nito, tindig, at maging ang panakaw nitong pagsulyap sa kanya noon. But his earring caught her attention. Nakita niya na ito noon, at kung hindi siya nagkakamali, muli siya nagbunot ng kanyang mata, at sa huling pagkakataon, sinalyapan niyang lalaki na ngayon nakatanaw na sa bintana ng sasakyan. Pinakatitigan niya rin ang hikaw nitong silver na bagyang kumikislab sa tuwing nasisinagan at tatanamaan ng liwanag. Her brows frown and ask herself when she realizes that she knows exactly who was that guy sitting beside the window. Anong ginagawa ng isang libot isang sira dito sa sasakyan? Bakit kasama siya nang kumuha sa akin? Aniya sa kanyang isip, saka pumikit para mag-isip kung paano siya makakawala sa kamay ng mga kumuha sa kanya.